Magandang umaga, bayan. Pasensya na at ngayon lang muli akong nakapag-live dahil sa mga ilang punto. However, yun nga, sa maraming discussion na nangyayari ngayon tungkol sa kung ano ang ating standing na katayuan sa mga issue natin sa gobyerno, halos hindi na ho natin to maintindihan na mga patotoo na kahit ano ang gawin nila. So, sa pondo, kitang-kita naman natin, mga kababayan, kung ano ang kanilang interest for almost 5.7 trillion. Then the announcing of 800 billion in a character sa pork barrel. Bayan, ano yan kung sa kanila. Sa lahat po na nag-join, maraming salamat po. Medyo pasensya na kayo nitong mga nakarang araw, hindi po tayo nakapag-live, but still, we believe na ito na nga po yung punto. Ito po ang inyong Kuya Ed TV.ph. Inuulit ko lamang po sa mga bagong join, hindi po kami pro Marcos at hindi rin po kami pro Duterte. Ang tinatalakay lamang po namin dito ay to assist the what we call recommendations and information na kailangan po ng taong bayan kung ano po ang maganda nating encounter sa puntong ito. So we back kahit ho saan sa resulta sa COMELEC, pinatotohanan po ng Kadante Marcoleta na may mga offshore account yung ating COMELEC chairman, pero still ang nakapagtataka po rito ay napatunayan, nakita, may mga dokumento, ay itinatanggi pa nila. Kaya nga sabi ko nga sa isang submissions doon sa comment, na total nasa kamay na naman natin ng ebidensya, bakit hindi natin pailan ng kaso sa Supreme Court para at least may matibay na ebidensya? Kasi kakatwiran nila, kung hindi po wala pong ebidensya wala pong tawag nito, walang kaso. Pero malinaw na ito po ay isang panluloko at panginsulto. And then may panibago na naman na lumabas na hindi po talaga kaya ng gobyerno natin, administrasyon ni Bongbong, nasanggain ang mga ebidensya na inilalabas ni Mrs. Binag. Na nakalagay sa USB. So, ang concern sa AFP, ang concern sa PNP, sana magmulat mata ang PNP kasi nakikita kung saan sila nakatayo, sa bakuran ba na maayos o sa bakurang giba. Ang AFP nananatili ring tahimik. Nananawagan po kami, 10 ng aming samahan, organisasyon, kapatiran at fraternal, na ano pa ba ang aantayin natin, in which ano ba ang gagawin natin. Mga kabayan, sa mga nag-join, please like, share and comment po. At least malaki pong tulong ito na yung ating pong maliit na studio ay masusuportahan. Alam niyo naman, di ba? Kila Ma'am, kila Sir Emilio Flores, at sa marami, hindi ko po mabigkas ang pangalan ninyo, pero taos-puso po ang Kuya Ed TV ay papasalamat na naandyan po kayo at na nagbibigay ng oras at time na maintindihan. So lawig po dito, balik po tayo. Bayan, isa lamang pong patotoo na marami po tayong kakampi. Marami pong kakampi ang taong bayan na organisado at nakikipagkaisa sa punto na
tutulan, tanggihan, at may isang katanungang sentral. So maraming pong salamat sa social media kasi ang media natin, mga kabayan, hindi nagre-report. hindi po nila tinatanong ang pulso't damdamin ng taong bayan. Nakapokus po sila sa isang way of responding only to report kung ano ang napag-aralan, kung ano po ang lumabas doon sa current office, kung ano po ang kanilang ibabalita. Muli po, nandito po yung sangay. Marami po mga vlogger, marami pong ganyan nagsasalabas po ng kanilang mga damdamin. Pero ang Kuya Ed TV po, sa likod ng MKB, ay nangako po kami na aalalay. So sa punto pong ito, kabayan, may mga marami pong salamat sa lahat na nag-like, then follow, then marami pong salamat to join us. Mga kuya, mga ate, the people of our republic and nations is very responsible in accordance for this call. Bayan, hindi po nalalayo na ang Kuya Ed TV ay isa sa mga sangay na gagamitin para po sa panawagan, na magkaroon po tayo ng activity prior para po matapos na at magkaroon na po tayo ng ending story. Matitindi na po ang mga banat, matitindi na po ang mga statement, matitindi na rin po ang mga pagpapatotoo. Hi pong muli sa lahat. Marami pong salamat at napasyal po kayo sa Kuya Ed TV. At dito na po tayo palaging magkikita-kita. So, enough for this kinds of lying ng mga namumuno sa ating gobyerno. At hindi po nila alam, kabayan, na dumarating po ang punto na natatapos po ang lahat sa pagtuturing po nila na hindi natin alam bilang taong bayan. Isipin ninyo, 5.7 trillion budget para sa 2025 on current, plus yung 800 billion. Utang po yan, utang po ng Pilipinas. At ilalagay po nila sa pork barrel ang 800 billion na wala naman pong programa at istorya. So lumalabas po, ikaw, ako, tayo, ang mga pamilya natin, ang mga anak natin, at ang magiging anak ng anak natin, ng anak ng anak ng anak natin, ang siya pong magbabayad. How wonder that our government ay very... Ano ba magandang itawag? Dilat mata, walang aksyon. Bayan, ano bayan eh? Napakasakit tanggapin na yung ating mga mambabatas, yung ating Senado, ay nandyan sila. No, pero hindi nila nakikita ang tamang dapat imbestigahan. Ano? Ang dapat imbestigahan. Tapos pagkatapos pong imbestigahan, mag-file po ng kaso. I-file ang kaso as soon as possible, then lagyan ng warrant of arrest, i-freeze po lahat ng ari-arian, at pagkatapos nito ay ipatupad at i-execute kung ano ang kasalanan. Bayan, sa pananahimik natin hindi rin po magiging maganda. Kaya po nandito ang Kuya Ed TV PH na dinesisyonan po namin na talagang gawin kong bagay na to. Kahit po, iburahin nila, di gawa tayo ulit. Kuya Ed TV pa rin. So, nangako po kami sumampa sa watawat ng inambayan na ang aming puntinig at ang aming aksyon ay para po sa mamamayan. Hindi po kami nananawag ng suporta, kundi pang-unawa. Na kung hindi po tayo makikipagkaisa at ang pagkakaisang iyan ay lalawig ng mas marami pa sa isang pakikipagkaisa, gumagawa po tayo ng isang malakas na armas.
Kumbaga sa ano, ang isang walis, samahan ng isang walis at mga walis pa, ay makawawalis tayo ng problema at ng mga taong ika nga problema sa lipunan. Maging sa pagtalakay, alam ko po na in the long term, sa totoo lang sa kabilang banda ko, sa kabilang account ko, puro threat. Threat, ganun lang. Pero may mga tumutulong, may mga nagre-react, may mga nag-a-assist, gathered. Sir, kuya, pag-ingon lang kung anong problema. Yes. Sa totoo lang, wala naman akong problema eh. Sila naman po may problema. Kasi baka dumalaw sila, hindi nila kaya. I promise you, kakayanin ko. Yun lang. Ganun lang ang sa kanila eh. Kasi kung ano utak nila, kailangan ganun din ang gawin mo. At may kasabihan ang mga magulang namin nung nakaraan. You cannot arrest the biggest syndicate as long na you will join them, then plan for better action. Kaya nga hindi nila alam. Maliit lang po natuldok ang Kuya Ed TV .ph, pero hindi din nila to kayang sanggain. Dahil po ika nga nandyan po kayo at ika nga hindi naman kayo papayag sa tinig ng bayan, sa Diyos at para sa bayan. Ay pababayaan natin na lupigin tayo. Marami pong panawagan, pastilan. Grabe. Dahil totoo lamang po na ang mitsa ng ngit-ngit at galit ng taong bayan ay parang mitsa ng dinamita. We are very closely doon sa limit fire. Pag dumating na po tayo sa punto, sa dulo ng mitsa, at ito po ay sumabog, isang hakbang at tinig ng taong bayan. Lalagapak po sila. Huwag po kayong matakot. Uulitin ko po, ang Kuya Ed TV po ay hindi po pro Marcos, hindi rin po pro Duterte. Kami po ay pro para sa taong bayan sapagkat ang tunay na governance ay ang taong bayan. And we believe na sa ating pong pagkakaisa at sa ating pong malawig na pagkakaroon ng unawa tungkol sa mga issue at enough para magdesisyon tungkol sa kung ano po ang issue, ay magiging maganda po yung ating programa tungo po sa target natin na hakbang na ika nga makipagkaisa tungo po sa pagbabago. At inaantay po natin ang isang malawak at makatotohanang panawagan. Hindi po ito tinatawag natin the shadow of people's power. Hindi po. The reactions of the people. Hindi rin po. Ang pinangangambahan po namin ay ang pagpapatupad ng batas ng sambayanan tungkol sa mga isyu na kinabibilangan ng ating administrasyon. Well, tignan nyo, si Pulong Duterte, nag-follicle examination. And they are willing to show, and I believe, na makatotohanan at totoo ang kanilang ginagawa. Dahil sa mga makasinungalingang hakbang at programa para magiba ang kanilang pamilya. Ang sagot, ginagawa ba to ng administrasyon ngayon? Negative. Tingnan nyo, sa pagitan lang ng between A and B, yung kasagutan bayan, yung katotohanan at ang patotoo, ay nakikita. Kitang-kita ng taong bayan.
na kayang patunayan ng mga Duterte kung ano ang nararapat. Hindi po ako Duterte. Kuya ko po ang dati nating Pangulo sa Fraternal. Pero it means may carrots, may guts. Meron silang dala na tapang. Ang administrasyon, meron ba? Meron, Chief MP. At regarding pa rin sa patuloy na panggigipit nila sa Kingdom of Jesus Christ. The problem where about ni Pastor. May malaking problema po sa kanila kasi mismo ang intelligence community nila at ang intelligence department ng Philippine National Police ay itinatanggi ang mga impormasyon. Dahil naniniwala na walang kasalanan si Pastor Kibuloy. Yan, then, no comment. Tinig ng taong bayan larga. Nasaan ang katotohanan? Well, daan-dahan nilang minamarsyalo ang Davao. Hindi nila alam may Moro Islamic Liberation Front. May mga kapatid na Muslim na handang magsakripisyo at magserbisyo. Putang inang yan, mabuti pa nga mga Muslim, handa at nakikipagkaisa tungkol diyan. Dahil nakikita nila ang totoo. Assalamualaikum para sa mga kapatid nating Muslim. Sadya po talagang kahanga-hanga ang inyong paniniwala. Pero nagpapasalamat din po kami sa mga kapatid naming Kristiyano na naandyan sa lahat ng oras at handang makipagkaisa. Well, ang hardest things dito na kayang ipaliwanag at sa punto na kayang patunayan ng taong bayan ay ang yakapin po ang katotohanan. At nag-aantay ng sandali na kung kailan po sasabog ang puntong ito. Kailan po magkakaroon ng tamang paghakbang. Dahil po ang sandatahang lakas ay patuloy po na nakikiramdam at patuloy pong nag-aantay na kung ano po ang magandang hakbang. Dahil ang pinoproteksyonan po ng sandatahan lakas ng Pilipinas ay ang Constitutional Republic Law ng ating bansa. Against doon sa Philippine National Police na sabi nga ng sabi ng ibang mga departamento sa tagapagbalita, media, Philippine New People's Army. Masakit ang bansagantayan ng People's National Army. Kaya meron po tayong mga kapatid na mga pulis, opisyal, gentlemen and ladies na nagsusunog ng kanilang kilay at patuloy at handang ibuwis ang kanilang buhay sa pagsiserbisyo. Dangan nga lang, ang pinakamabigat po dito ay ang sistema na umiiral sa loob ng National Police. Isipin mo, pag naging pulis ka, magmula uniforme mo hanggang brief mo, sagot mo. Ilaw, tubig during the period time na under ka ng training, sagot ng mga trainee. Nasaan ang budget nila? Pati ang pagkain, ambagan. Tubig, ambagan. Kuryente, ambagan. Wala pong libre sa pulis. Ako may mga manugang po akong mga pulis. May pamangkin akong mga pulis. May mga kuya na mga pulis. May mga bro na mga pulis. May mga supremo pa na mga pulis. Pero ang totoo, all of them are not free. They will pay. Yan po ang isa sa sistema ng Philippine National Police na hindi po mawala-wala. Kaya masakit man sabihin, pero ang korupsyon sa loob ng Philippine National Police ay grabe. Nang dahil sa sistema.
bakit walain ang sistema? Kasi nga, base sa batas, ang tanging may karapatan at may kapangyarihan above the civilian is only the national police. Ang sandatahan lakas, dumidistansya dahil hindi ibinigay ang kapangyarihan na yan na sinasamantala nila. Isipin nyo, napaka-personal at ang tawag dito, kaming taga-Sambuanga, mga Muslim o Kristiyano, handang tumulong, makipagkaisa. Tignan niyo ang isang comment ng ating kababayan na taga-Sambuanga. Kung yung budget na 500 million ibinigay na lang, naghihikaw sa patama ka. Bakit? Ang tanong nito mabigat eh. Bakit tayong mga taong bayan ay nag-iisip na kung ano ang dapat na maging hakbang at kung ano ang dapat na i-rekomenda base sa kung ano ang pangangailangan nating mga taong bayan? Bakit sila na mga ibinoto at inelect natin na siyang titingin sa kapasidad at kapakanan natin ay nagbubulag-bulagan at hindi nila tayo tinitignan? Kaya itong darating na eleksyon ba yan? Gigilingin at gigilingin natin sila kung sadya ba naman karapat-dapat sila sa paglilingkod sa atin. Dahil lagi na lang, bulok na sistema na lang. Ha? Hahanapin ka pag eleksyon, kahit nandun ka sa loob ng kubeta, nakaupo ka sa inodoro, bubuksan ang pintuan ng inodoro. Makipagdaupalad lamang. Pero pag nanalo na, putang ina, mamatay ka na sa buhay mo dyan. Hirap mo na silang makita. Kaya bayan, nakikiusap po ang Kuya Ed TV at ang makabagong katipunero ng bayan sa likod po nito. At sa lahat ng grupo po ng fraternal, organisasyon, kapatiran at samahan. Bumabati po sa larangan ng mga nagkakaisang kapatiran ng Guardian, fraternal, fraternity university at kung saan pang LGU organization. Handa na ang taong bayan sa tamang hakbang kung kailan. Inuulit ko po, ang MKB at ang Kuya Ed TV ay para po sa taong bayan. Hindi po kami naghahangad na si Kuya Ed tatakbo kagawad kapitan. Ano kasi Raulo, hanap ka ng problema? Ang sa amin lamang po, ang kay Kuya Ed TV po ay makatulong sa pangangailangan ng impormasyon kasi hindi wa ako kwarta ihatag sa inyo ha kung pagkain ang dahilan. Sabi pa ng isa, malabo yan sir dahil ilan ang mga may paninindigan. Hindi ko alam kung alin ang malabo sa sinasabi mo. Pero okay lang, sige lang, comment naman yan, wala man problema. Ang sinasabi lang namin ay kung dumating ang sitwasyon o alin sa punto ng katanungan nyo po ay dapat konkreto. Walay kwarta, dili mudaog. O tama ka. Walang pera, hindi ka mananalo. Bayan, kung naniniwala kayo sa salita na kahit may pera, kung magkakaisa tayo, hindi sila mananalo kasi ang ipapanalo natin ay ang karapat-dapat. Kaya nga tayo po, pag-abot ng eleksyon, tayo po ngayon lang, kahit man lang itong 2025, pagbigyan po natin ang pagkakataon na tayo po ang masunod. Tayo po. Iboto lang po natin ang tama. Iboto po natin yung mga kandidato na hindi po tayo binibili. Kasi ito po ang katotohanan, masakla pag nabili na tayo. Kunyari, ako si Juan de la Cruz, nabili ako ng 500, boboto lang ako. Ilang kandidato yan? 7, di 7,500. Hindi pagkatapos, pag nagka-problema ako sa mga anak ko, nagka-problema akong personal, nagka-problema ako sa health ko, anong mangyayari? Kuya Ed, bayad ka na eh. Di ba? Ang sagot na, comment ni Kuya, cute black car, sabi ko, Kuya, hindi na kailangan ang eleksyon.
Kasi kailangan ba ang eleksyon pala? No, ang sinasabi ko lamang ay sa darating na eleksyon. Ang problema niyan kung aabot pa ang eleksyon. Mukha pong sa laki ng problema na ngayon ay umuusok o naglalagablab sa ilalim ng dambana natin ay hindi po aabot. Hindi, ako na po magsabi, hindi po aabot ng eleksyon. Ang sinasabi ko lamang po, kung ang katuwiran nila ay eleksyon para ika nga kami ay maging representative, etc., gamitin po natin ang tama nating karapatan. Si Kuya Jose, sabi niya, sampalin lang ng 300 pesos, iboboto na nila. Si Kuya, napaka-physical mo naman, Kuya, Tapos ang nanakawin sa'yo, 30,000. Patay, 30,000 yan per month. Pero sige lang, Kuya, maraming salamat at sabi nga ni Kuya, Duterte lamang po kami. Yes, sige po. Kung yan po ang inyong pananalig at nakikita nyo ang mga karakter na talagang siya ang makasasagot, sige po, go. Go. At sabi pa ng isa ay kailangan, nasagot ko na po ito. Okay, sige po. Hindi kami papayag na magkagulo dahil lang sa mga ambisyon nyo. No way. Di ba? Nakalagay ito, sabi ni Kuya, ang akala niya nag-aambisyon tayo ng gulo. Hindi ko alam kung may damdamin ka o nakikita mo ang malaking problema kasi napaka-physical ng yung comment. Pero okay lang, naintindihan ko yan. Mga ganyan, mga ayuda, kailangan ng presidente, bakit ang Pinas ang tagal. Problema kasi may mga Pilipino, puro paninira sa kapwa. Then, in general terms po, hindi po nawawala yan, mga ganyan sinasabi ninyo. Pero patuloy po kami na magbibigay ng tama at wasto na hakbang ang Kuya Ed TV para sa mga sigon na dapat nating imandato. Kung tatanggapin ninyo, salamat. Kung hindi niyo tatanggapin, salamat din. At kami po ay inuulit namin, dapat may isang salita at gawa kasi grabe ang problema ngayon. Sabi ni ate, dapat may isang salita o gawa. Yes, kung yan ang paraan mo para isusi o para suriin ang mga kumakandidato, tama po yan. Hindi po kami lalabag o hindi po kami magiging sagabal sa punto ninyo. Puro na lang paninira. Yes, solid DDS from Bislig City, Surigao del Sur. Okay. Sige po. Kung DDS po kayo, Duterte daghang supporter ka nga DDS sa ngayon. Basta solid Marcos po kami. Yes! Sige po, wala pong problema. Hindi po yan magiging sagabal kung ano po ang kakalabasan. Ika nga, ang tanong lang dyan, kahit mali ang ginagawa o hindi na maganda kasi nga solid supporter tayo, susuportahan pa rin natin. So, that means niyan, kung sinong may problema po, ay tayo na. Nyari, katulad si Kuya, solid Marcos siya. Well, the administration is Marcos. Sa totoo lang, kami rin ang isang sangay o naging paraan para manalo siya. No. At least sinasabi lang namin, hindi kami pro-Marcos. Naandun lamang po kami sa isang hangarin sa una na may pagbabago. Ngayon, may naman nagbago. Naging talamak. Pero ibig sabihin, hindi namin sinasabing wag ninyong iboto. Nasa inyo pong karapatan. Ang sinasabi lang namin na belong to the 31 million concern ay ginawa na namin ang aming partisipasyon. Ginawa na namin ang aming magagawa. Pero wala pa rin sukli magmula noon hanggang ngayon. Kung sinasabi nyo kami ay Duterte, nagkakamali kayo. Inuulit ko, kapatid namin sa fraternal o sa Eagles, ang formerly president. No? Pero hindi ibig sabihin, kahit ba Eagle ka, susuportahan ka namin, negative yun. Kasi ang fraternal ay nakatingin din
sa aming constitutions and bylaws o ang tinatawag naming Magna Carta. Kung mababiolate mo ang Magna Carta na yan, papadalang ka namin ng notice to hear kung bakit at ano. And then, subject sa puntong yan, isusurrender mo sarili mo. Yan po ang batas namin. So, wala nang mangyayari sa mga taong inggitera. Hindi ko alam, kapatid, kung saan siya nainggit. Duterte kami. Uwi. Yes. Ang Kuya Ed TV ay hindi po against sa gusto ninyong mangyari. Dahil personal ninyo po yung karapatan base sa Constitution. May karapatan po ang individual. Ang sinasabi lamang po namin dito, ang tinatalakay, ang inyong mga concern na why this one, why and this. Yun lamang po. So ano pong pinaglalaban nyo? Maganda itong tanong kasi hindi ka nakikinig eh. Ano ang ipinaglalaban? Ang ipinaglalaban po namin ay ang katotohanan at ang magkaroon ng isang tamang hakbang. Magkaroon ng isang tamang hakbang na kung ano ang dapat nating gawin na po pwedeng mangyari sa darating. Kaya kung may panawagan na pagbabago o pagkakaisa para mabago ang lahat, siyempre normal dahil sakop tayo ng batas ng Republika at bilang Pilipino makikipagkaisa tayo. Ngayon po, kung ang punto ninyo ay hindi ninyo naiintindihan sa puntong yan at magkakaiba ang ating pong hangarin, sistema at plataforma, wala pong problema. Wala pong problema. Hindi po kami namimili. Ang sinasabi lang namin, makapagbigay kami ng tamang impormasyon kung ano ang dapat. So sa mga sumusunod na talakayan at usapin sa mga punto na yan, ay ipinasok po yung 500 billion sa pork barrel. Ano po ang problema? Malaki. Ano ang programa? Kasi kung may programa, dalawa pong resulta niyan. 'Di ba? May proyekto at may magaganap. Pero kung may programa na ipasok lang dahil sa isang principal instance lang, may problema. Kasi ang taong bayan, sa atin po sa atin po galing ang pera na yan. Ano to? Si Leni, isa pa ring sobra din ginawa. Sobra din ang ginawa si Leni Robredo. Pinagulo niya ni Leni. Nandiyan na po tayo, at least ang importante po ay nakita nyo kung ano po yung punto. At nakikita ninyo sa katotohanan kung ano po ang inyong nararamdaman. Isa lamang po itong patotoo na hindi po tayo mangmang. Nakikita po natin kung ano ang totoo sa punto na kung ano ang may kaganapan. Ano ang magiging hakbang. Bayan, sa mga usapin na yan, ang gusto po naming malaman, kung napakalaki ng budget mo na hinihingi, tulad nga ni Tambaluslos sa punto niya, napakalaki. Pork barrel is 800 billion, gaya nga ng isang comment kanina. Ibinigay na lang sana sa atin. Di po ba tama? Yes, tama po. Diba? Kung tama din ang pag-iisip. Kung tama rin ang pagpaplano. At kung tama rin ang kanilang hangarin na magserbisyo po sa taong bayan. Kasi sa pagiging taong bayan po, hindi po enough na sabihin tayo ay taong bayan tapos wala na tayong pakialam. Tama po ba? Walang nakikitang pagbabago tapos ubos pera ng bayan. Walang nakitang proyekto, talamak ang krimen. Tignan nyo ang isang katanungan ng ating kapatid, si kapatid na Miss Dregmer. Tignan nyo, ang ganda ng kanyang katanungan. Tama po ba? Walang nakikitang pagbabago, ubos pera ng bayan, walang nakikitang proyekto, talamak na krimen. Doon sa mga nagsasabing sila ay solido para sa ganito, sagutin nyo.
doon sa nagsasabing sila ay solido sa kaliwa? Sagutin niyo. Sa punto, di po ba? Pagpapatunay lamang po ito na napakarami sa larangan po ng taong bayan ang hindi po tanga. Nang dahil sa social media, nakikita po natin kung ano po ang diferensya. Oh. At Miss June, pinagulo ni Lenny. Bakit naman po, ano ang basis mo? Pinagulo ni Lenny, tapos bakit naman po, anong basis mo? Hindi ko alam kung anong basis mo. Hindi ko makuha. Kung pinagulo, yes, naintindihan ko yung pinagulo, pero yung bakit, ano naman po ang basis mo? Hindi ako nagsabi na pinagulo. So wala akong basis. Ang sinasabi ko, binabasa ko lang kung ano meron. Basta BBM, resign. O, ito ang sagot. O, doon kay Miss June. Basta BBM, resign. Kung di mo nagawa tungkulin mo, we put you there in serve, not us to serve you. Klaro. Bayan, itong mga comment ng ating mga kababayan na nakatunghay ngayon sa aking live. Napakasaya po ng aking puso. Sa nakikita ko na gising po ang taong bayan tungkol sa kung ano po ang katotohanan. So, sabi nga ni Kuya Ted Pailon, di ba? Bakit kailangan nyo pang gawin sa amin ang bagay na ito? Kung bago mag-eleksyon, hinihingi nyo ang boto namin. At bakit ninyo ginagawa ang bagay na to? Kung bakit naman ibinigay na namin ang aming pagtitiwala sa inyo o ang boto namin, ay wawalang hiyain ninyo kami. Yung sinasabi niyang kami, lahat na po tayo in general term. Lahat na po tayo doon in bold sa salitang K-A-M-I. Kami. Hindi lang po si Kuya Ed Pailon ang sasapan sarili niya, kundi ang taong bayan po. So sa mga comment na shout out sir, ingat, Solid DDS. Yes, shout out for Solid DDS. Sana magkaroon ng wasto at tama at epektibong programa na siya pong sasagot sa pangangailangan ng taong bayan. Shout out din po sa mga Solid Marcos na sana mabago at magkaroon ng wasto at tamang pundasyon na sa ngayon hanggat may panahon pa ay magagawa natin. Serbisyo po yan. Oo, pero sa serbisyo niyan, napakalaki ng perang nakakain at nawawala. We are DDS, not for PRRD, but for this legacy, kaya naging DDS kami. Dahil nakita namin ang mga nagawa niya. Tama. Kuya, hindi lang kayo. In our fraternal, as one of the club of the Eagles, the fraternal Eagles of the Philippine Eagle, we believe at masaya po kami na natapos ang termino ni Kuya Tikong ng maayos. Dahil nakita po namin ang tamang disiplina. Pero bumoto po tayo ng dahil sa kanya. So, sa termino, sa kusang pagbabalik ng pagtitiwala, yan po ang tawag, sukli ng pagsisikap at pagtitiwala. Ngayon po, tayo naman po ang nagpanalo sa administrasyon natin kay Kuya Bongbong. May panahon pa para sa pamahalaan. Panahon pa. Nasa kanya ang karapatan. Ang lahat ay open para sa kanya. Pero ang tinitingnan lamang po natin dito, di ba? Ang pangarap nyo ay pangarap din namin. O ang pangarap nyo ay pangarap ko din. Lahat po tayo sa taong bayan ay nangarap ng successful, maayos. Kahit man lang yung paglingap sa mga elderly, paglingap sa mga paaralan, sa mga estudyante, sa ating social welfare, kahit doon na lang. Di po ba? Masabi ni Ate True, salamat po. We vote BBM to hope, yes, to continue
Tay Digong si Legacy, but what did, di ba? Kinalaban pa niya si PRRD sa likod na ang tanging Pangulo na pumayag, pumirma at tumulong na ilibing sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos, at karapatan niya to bilang Pangulo. Yun po ang nakalagay sa batas. Karapatan po ni Ferdinand Marcos Sr. bilang Pangulo at bilang veterano at bilang sundalo. Kaya no comment po kami. That is the point of right. Kaya kung bakit po minahal ng taong bayan at nakita po, siyempre, hindi mapapasinungalingan. RTC dyan si Kuya Digong, attorney, may pinag-aralan at may tunay na karanasan. Dangan nga lang, siyempre, nag-aantay tayo naman na, di ba? Ako na ang nagtanim ng kamote. Pinalago ko ang pagtatanim ng kamote. Nung naglaman na ang kamote, di ba, ikaw ang umani. Ni man lang respetong paghahandog para sa akin. Ni hindi mo man lang ako tinignan. Yun po ang napakasakit sa hanay naman ng partido ng Kuya Digong. Pero sa hanay naman ng partido ni Kuya Bong, sana naman, tayo lang naman ito. Ang taong bayan lang naman ito. Tayo po ang makikinabang kung tayo po ay maiintindihan. Pero kung magbubulag-bulagan, si Tay Digong lang na felt namin mga OFW na may gobyernong nagtanggol sa amin at kahit ibang bansa, proud sila. Si Tay Digong. Kaya po, bilang taong bayan, ang tinitignan po namin dito ay ang mga aksyon o ang mga damdaming meron ng taong bayan. Kaya po, si Kuya Ed, nag-decide. Pagkatapos po ng serbisyo ko, ay ituloy ko po sa puntong ito. So, ganun lamang po. At sana makita po nila. Tulad niyan, di ba? Ang alam ko po sa programa sa Senado, kung mapatunayan na merong masamang resulta o masamang kinalabasan ang isang proyekto at ika nga nauwi sa ang pera ng taong bayan ay walang kapakinabangan. Alam ko po meron itong kaso. Base po sa batas, meron po itong mga kaso. Ang inaano lamang po natin dito ay dapat magkaroon po ng jury, no? Jury po na proteksyon ng taong bayan. Katulad po sa ibang bansa, kapag nag-hearing, meron po silang tinatawag na public jury. May mga attorney, may mga defendant, pero may mga jury. Yan po ay lupo ng mga sibilyan na nakaangkop at ay itinalaga ng isang lugar tulad ng Quezon City RTC, Las Piñas RTC, Pasay RTC, Taguig RTC. Yung mga yan po ang trabaho nila, aatin po sa mga hearing. At ibibigay po ng korte ang tamang wasto na kanilang adoption at ang kanilang kapangyarihan sa mga pagdalo ng hearing. Katulad din po sana sa Senate, no? Meron pong public jury. At ang public jury na yan ay merong kapangyarihan na i-contest, mangutana, magtanong, mag-recommend after the deliberation. At magkaroon ito ng kapangyarihan na pumirma sa mga dokumento na siya naman pong i-recommenda at magiging status quo o as part ng recommending party para ito ay magkaroon ng final hearing sa korte. Wala po tayo noon, wala po tayong jury. Yun po ang maganda. Na sana magkaroon na ng idea ang Senate. Sa hiling na po natin ng taong bayan.
sa mga darating na panahon na sa ngayon, batas ni Bangag ang sinusunod gaya ng mga pulis natin. Masakla po, nakakaiyak. Mag-CRY ka lang kung bakit. Kasi, bakit mag-CRY? Kasi constitutionally, dapat nakabase sila sa lawful order. Oo. Pero hindi ko alam yung brotherhood ng pulis. May brotherhood ba ang pulis? Wala siguro. Oo, sila nagtutulisan. Oo. Hindi nila tinitignan kung may masasaktan. Basta sila, tira ng tira. Kasi bakit? Ang training nila bayad eh. Hindi katulad ng AFP na magmula brief, matatawa ka. Ang medyas green, ang brief green, ang short green. Ang short green. Ang sando green. And the color of your body also green. Libre, uniforme, libre ang barracks, libre tubig, libre ilaw, libre pagkain. Pero sa kanila, iba. Pag take off mo na ikaw ay kasama sa batch ngayon ng pulis, abay maglaan ka na ng pera. Bibili ka ng combat, medyas, short, pantalon, etc. na gagamitin mo for physical. Then bibili ka ng uniforme, and then dalawang uniforme, isang camouflage, isang police blue, etc. So and so on. Babayaran niyo yung pagkain nyo, ilaw, tubig, pag-stay sa barracks, lahat bayad. Magsiservisyo ba yan ng tama? Kung bayad ang kanyang training? Yan ang ginagawa ng budget na binibigay ng Senate para sa pulis. Nakain ang sistema. Bayan, sa kanila ang Senado, kanila ang Congress, pati na ang mayor kanila. Pag sumuway, suspendido. Kapatid, alam ko, naiintindihan mo. Thanks, sir. May mga tanong tulad nyo, may mga taong tulad nyo na mag-live at magsalita ng katotohanan. Ito na lang ang tanging huli kong buhay sa mga threat sa akin. Sa likod ng pangangailangan na sana maintindihan, iti-threat ka pa. Wala mang problema. Meron na akong nakatabing plug para ipatong sa kabaong ko kapag nangyari yung bagay na ayaw ko rin mangyari. Huwag lang maging epektibo yung balat sa sibuyas at saka balat sa kamatis. Baka biglang malipat ang galing. Sila magkaroon ng buni. Salamat kabayan. Maraming salamat din kasi may mga tao din katulad nyo na naniniwala at nakikinig. Ang sa amin lang, sa mga punto at mga usapin, ay konting tiyaga lang. Kung makapandaw kayo, please like, share, and comment. Ganun lang naman ang Kuya Ed. Yun lamang po. Masaya na po ako. Yung please like, share, and comment kasi makakatulong po kahit papaano. Sa totoo lang, hindi po ako naghihingi ng anumang salapi. Kasi wala naman akong salapi at di naman bagay sa akin ang salapi. Pero bagay po sa akin yung like. Please like, share, and comment. Yun lang po. Simple lang. Hindi po mababawasan ang inyong pambili ng kamatis at tuyo. Ang ating pong paborito. And then, doon sa proyekto ng 500 billion, wala na. Diba? May mga mukha na. Mukha na ni Tambaluslos. Bayan, darating po ang panahon, magkakaroon po ng jury. Ang tawag po niyan ay public jury. Yan po ay ang representasyon ng mga mamamayan sa lahat po ng hukuman, sa lahat po ng usapin, sa lahat po ng korte. Sa lahat po. Meron po yan. At hoping po na sana sa inyong tulong din po sa akin sa like, share, and comment. Huwag po kayong mag-alala. Kahit po medyo personal ang inyong tanong, tanggapin ko po. Pero huwag niyo na akong asahan sumagot pag medyo personal kasi hindi po ako sumasagot kung hindi po
tungkol po sa topic natin at maraming salamat po sa inyo na naandyan po kayo at minomonitor po namin kung ano po ang magiging aksyon. At sa totoo lang po ang panawagan, ang mga darating na mga pagwewelga, pag-aaklas, lumalaki ng lumalaki. Lumalaki. Sa sandatahan lakas. No? Ito may formerly colleague. Nakikita ko po na talagang in terms na sila ang pinag-uusap, there is the biggest and the bigger grievances that have. At hindi naman po natin mapapasinungalingan na yung mga kapatid natin, gentlemen and women of the Philippine National Police na nagagamit dahil hindi makakilos, nagagamit dahil naiipit, nagagamit dahil sa sistema, ay magkaroon po ng tama solusyon para ho sa kanila. Ika nga, makalagan na sila ng sistema sa pulisya. At ito nga po, pinagsisikapan namin sa mga pagmi-meeting namin. May-meeting po kami na ano ang gagawin. Sinasabi ko naman, gagawa ako ng report tungkol sa kung ano mga nakikita ko at nararamdaman ko sa mga pagtatanong po ninyo. Sa totoo lang, ang taong bayan ay nangangailangan ng suporta. Malaki man ito o maliit. Hindi po ang gobyerno, kundi ang taong bayan po ang nangangailangan ng suporta. At gaya po ng isang meeting namin na dineliver ko kung ano ang aking nakita. Sa punto na nababasa ko sa inyong mga katanungan, sa mga punto na nakikita ko kung ano ang inyong damdamin, ay nakikita at na pinag-aaralan din po ng mga kapatiran, organisasyon, samahan, at parternal. Hindi po kayo nag-iisa. Kaya po nasabi ko na ang kailangan ng tunay na suporta ay ang taong bayan. Ang kapatiran ng taong bayan. Tayo po ang nangangailangan. So anong mangyayari kung wala ang katulad ng Kuya Ed TV, katulad ng iba pang mga organisasyon, tulad ng mga retired naming officer, sila Colonel Bado, ganyan. Ano pa sila? SMNI, mga kasama natin. Tinig po yan ng taong bayan. Hindi po yan naghahangad ng kabayaran. Ang sa amin lamang po ay pakinggan, maintindihan. Tulad, Bangladesh, nag-people power na at na-struggle na ang natanggal na ang prime minister nila. Pinas kailan? Ay, gumaya lang ang Bangladesh sa Pilipinas. Yan po ang totoo. Ang Pilipinas po ang siyang pangunahin sa lahat ng pag-aaklas ng people. The strong man, napaalis natin. Di po ba? At kung yung view ko pong ito sa inyo po, ini-encourage ko po kayo na i-share nyo po. Para i-share nyo po yung video, yung ating pong talakayan, yung ating pong live, para po makadagdag ng mga puntos, makadagdag po ng ng view at makadagdag po sa tunay impormasyon. At bukas ng hapon po, sa hapon lang po kasi may ginagawa po ko sa komunidad. No, inuuna ko po yung komunidad at mga personal na pangangailangan. Pag wala na po, balik na po na naman si Kuya Ed TV dito. Pakikipagkulitan na naman sa inyo. And I promise you, alam po namin kung anong nangyayari. At alam namin na naandyan kayo para makipagkaisa sa kung ano ang tunay na kailangan natin para po sa pagbabago. At hindi po ito panahon ngayon para magsisiyan,
kasi si Marcos solid, kasi si BBM solid, kasi si Duterte solid, hindi na po. Tandaan at pakatandaan po natin na wala pong BBM kung hindi dahil sa atin. At wala rin pong Duterte nang hindi dahil sa atin. Wala rin pong BP nang dahil sa atin. Wala rin pong Senado kundi dahil po sa atin. Wala rin pong Kongreso kundi dahil sa atin. At pasensya na kayo, nagkakaroon po ng limit view time. So, ito bumabalik na naman po ulit tayo. Wala pong gobernador, wala pong mayor, wala pong kapitan, kundi din po dahil sa atin at sa inyo. Malinaw po na ang taong bayan, please let us repeat the history. Tama na, sobra na, palitan na. Kung sapat, maganda at tama ang programa at pakikitungo ng ating gobyerno, yung kanyang programa will be very effective para po sa mamamayan. Hindi po sisigaw ang mamamayan ng ganyang mga kataga. Bagkus ang isisigaw niyan, maraming salamat po sa gobyerno, sa pag-aalala, sa pagmamahal at pag-aaruga sa amin bilang taong bayan. Hindi Pero hindi nila alam, tayo po ang tunay na governance ng bansa, ng gobyerno na to. Kung hindi po dahil sa atin, wala po sila. Yes, that is true. And then pagkatapos nun, ano ang magiging hakbang natin kung mali na ang kanilang ginagawa? Dahil ba sa nabayaran tayo? Dahil ba kahit papaano nakakuha tayo? Dahil ba kaganito? Dahil ba kaganon? Si Kagawa din nakapagbigay. Binigyan po kami ng bigas, binigyan kami ng kape, binigyan po kami ng biskuit para naman tayo may patay. Bayan, mga kuya ate, hindi po ganyan ang ibig sabihin ng panuntunan. Ini-inspire po namin na kayo, sila, tayo ay may kapangyarihan sa republikang ito at sa pamahalaang ito dahil tayo po ang bumoto at naglagay sa kanila. Yes, gandang pakinggan. Yes, at pagkatapos, ano na? Di ba kita nyo ang isang senador na umiiyak. Hindi ko matanggap sa tuwing dadaan ako sa Rojas Boulevard, Mr. Your Honor, Mr. President. Lumuluha ang aking damdamin. Ang tanong, may nagawa ka? May reaksyon ka? May programa ka bang tama? Pagkatapos dumaan sa Rojas Boulevard, na nakita mo yung paghihirap ng yung taong bayan, wala. Ang ginawa mo lang ay magdakdak. Anong ginawa naman ni Mr. Bigote? Kainan niya ng kainan ang lahat ng hearing. Pero nagsasalita naman din. Well, for some point, tama po din siya. And the other point, wala siyang pakialam. Pag alam niya na medyo concern is in concern, sa tingin ko wala nang pag-asa ang gobyerno natin. Utak pulburo na. Kapatid, dear kapatid na always, huwag tayong mawala ng pag-asa kasi isa tayo sa parte sa kulay ng gobyerno. Isa tayo sa lumilika nito. I still believe that God is watching over us. May panahon din ng pagbabago nangyari ng Ama, nangyari din sa Anak.
hindi po natin masasabi kung talagang yan po ang kagustuhan ng Ama sa Langit na mangyari ang nangyari sa Ama katulad sa anak. Well, God bless. Kasi hindi naman papayag ang Ama kung totoo. Siyempre siya naman ang ating Diyos ng katotohanan. So, hindi siya pwedeng maghatol sa kamalian. At kung siya man ay Diyos ng kamalian, hindi siya ang Diyos ng katotohanan sapagkat ang Diyos ng kamalian, kapatid, ay si Satanas lang. Hindi siya ang Ama sa Langit. Hindi siya ang tinatawag natin the God Almighty. But on sudden, siyempre, huwag tayong mawala ng pag-asa na laging ang Ama ay nasa atin. Huwag tayong mawala ng pag-asa na laging ang Ama sa likod ng ating mga paghihirap at pagsubok ay para tayong ginto na idinadaan at ibinubulid sa apoy para maging purong ginto. Sana nandyan siya. Huwag tayong pabayaan. Yan lang po ang dalangin natin. At yakapin po natin ang katotohanan. Huwag po tayong masiraan ng loob pag may panawagan. Hindi po kami mananawag kung dahil lang sa illegal na aktibidades. Hindi po kami mananawag o makikipagkaisa sa panawagan nang dahil sa gusto lang namin. Hindi po kami gagabay sa panawagan na yan kung ang panawagan ay pangsarili lang namin at hindi para sa bayan. Una, nanumpa kami na magserbisyo sa bayan, natapos ang serbisyo na yan, so ngayon eto na naman. Nananatili po kami na ganyan dahil nakasanayan na namin at nakikita namin na walang sinuman ang nabubuhay ng dahil sa sarili lamang, pero may mga ilan kawatan. At sana ikaw, ako, tayo ay isa sa mga maging representante ng komite ng bayan or jury ng bayan. Alam nyo, may makausap lang natin na kung po pwede, tulad ng kapatid na Marcoleta, no? Mapakiusapan natin na yung tama bang aspeto at hakbang na gagawin para po may representante ang taong bayan sa mga komosyon at mga usapin. Ika nga na ang nangyayari po kasi sa mga paggawa at pagbalangkas ng batas, sila lang. Paramihan ng batas na ang poproteksyonan ng kanilang batas ay para sa kanila rin sarili. Hindi po para sa taong bayan. Tulad ng pagbabayad ng buwis, tulad ng pagbabayad ng mga parking, tulad ng mga dagdag na bayad natin sa kuryente, dagdag na bayad natin sa tubig. Bakit meron pang additional VAT pag kumain tayo samantalang sila bilang Jollibee, sila ang dapat na magbayad ng buwis? Bakit tayong taong bayan na magbabayad ng buwis? And et cetera. Walang public service na hindi magbabayad ng buwis. Kahit yung mga Lazada, yung mga Shopee, tayo nagbabayad ng buwis. Di ba? Walang tamang programa tungkol dito. Ano ba ang tamang hakbang dito? Ano ba ang tama nating gagawin tungkol dito? Tama ba? Kung kung magpataw ng buwis ang taong bayan, magbayad ba sila? Alam ko nakikita nyo ang ibig kong sabihin. Ang pagtangkilik pa lang na isang product, dapat magbayad na sila sa taong bayan sapagkat ang magtatangkilik ng kanilang products ay ang taong bayan. Sa ganyang punto, may kapangyarihan tayo tungkol doon. Katulad sa mga hearing sa Congress, kailangan meron pong jury. May representante po ang taong bayan. At may karapatan magsalita ang taong bayan pagkatapos ng mga pagpupulong o mga hearing, saka palang ibabalik ang concern. Kami po ay sa bisa ng batas na ating pong pinatutupad ay kami po ay hihingi ng inyong rekomendasyon at katanungan sa kung ano ang problema ng mga kinahaharap tungkol sa isang usapin. Ganun lamang po. Napanood ko yung Kati Binag family palang bangag pala talaga. Si
Si Kuya Always. Si Always, ayaw bumitaw. Nakita niya na, napanood niya sa mga viral. Tapos kami, kung siya kababae niyang tao, handa siya kung ano ang mga circumstances at consequence sa kanyang gagawin. Tayo lalaki, tayo sangay, organisasyon, tayo ay grupo, tayo ay nasa kapatiran, tayo ay nasa fraternal. Hindi tayo tatayo tungkol doon. Samantalang may mga bayaran ng mga vlogger. Yun ang mga kalaban nila Banat Bay. Kinokompromise ko naman po na hindi tayo kakalaban nila mga yan. Kasi bakit? Hindi po natin sila inaargabyado at ang ating pong talakayan ay sa kung ano po ang pinakamagandang hakbang. Naniniwala ba kayo na taong bayan din ang kanilang ipinaglalaban? Di ba? Iba po ang kaparanan ng Kuya Ed TV. Bilang organizer at educator ng kapatiran, ay hindi po ganyan ang pakikitungo at plataforma sa mga pakikipagtalakayan pampubliko at pang-organisasyon. Ang sinasabi ko lamang po sa inyo, maraming salamat. Nadaan na naman kayo sa live ng Kuya Ed TV. Sana nandyan po kayo lagi. At marami pong salamat. Please like, share, and comment. At sasagutin ko lamang po kayo sa comment ninyo yung ano lang po yung kung ano ang tinatalakay natin ngayon, kung ano po yung concept. Katulad po na nakita natin na meron pong 5.7 trillion allocation. And then nagulat po tayo na ang 800 billion ay inilagay para sa pork barrel. Ang tanong, ano ang programa ng pork barrel? Saan ito napupunta? Di ba? Tinan mo yung mga nakaraan, di ba? dami nilang programa, di ba? Pero ang dami rin nilang kawat. Ano na yan, kabayan? Hindi na po maiwasan. But assumingly na hindi maiwasan, pero po pwede natin yan putulin. At ika nga, maibsan na yung kanilang mga ginagawang kalokohan. Nakahanda siyang mamatay para sa bansa. Tingnan nyo. Si brother always handa siyang mamatay para sa bansa. Di ba nakakaya? Kababae niyang tao, tayo lalaki, wala tayong share of account. Tapos, siging sisi natin sa gobyerno. Tapos, siging ano natin, maliit. Bayan, we are encouraging you. Ang Kuya Ed TV po ay ini-encourage kayo na bukod sa magmanman, sumama po kayo sa isang talakayan. No? Darating po yung time na yan. Pero pansamantala, maging vigilante po tayo. Kuya, ate, maging vigilante po tayo na sa lahat po ng sandali, tayo po ay nakamasid at nakamanman. Dahil po tayo ang tunay na governance. Wag na wag po tayong papayag na ang governance po ay sila. Tapos na nakawin nila ang pera na buwis ng bayan. Inuulit ko lang po, kayo po ay nakasalig at nakabatay sa pagiging taong bayan. Hindi po taong bayaran. Kaya po, kahit ano po ang mangyari, nandito po ang Kuya Ed TV para sa salitang tayo po ay ang damdamin ng taong bayan. Dahil hindi po tayo ang taong bayaran. No? At patuloy po na ini-encourage po namin kayo sa mga susunod po nating pag-like, no, nandyan po kayo. At umasa po kayo na sa kabila pong linya, sa kabilang parte ng aming
exclusive program na which is ginagawa namin ito para makatulong o makatabang, maka-enhance po sa inyo na darating po ang time. Especially po yung panawagan sa 2025 election. Meron na po kaming programa tungkol po dyan. At tatalakayin po natin ang mga tamang benepisyo at tamang punto kung paano natin po gagawin ang tamang paghalal. Kahit po bayaran tayo, tanggapin natin because that money came from our buwis. Tanggapin po natin ang tanggapin. Yun po ang pinakamagandang sandata bayan. Tanggapin po na wala tayong tatanggihan sa inaalok nila. Yes, wala po tayong tatanggihan. And wag lamang po kayong mag-decide in a support na susuportahan nyo sila. Well, ang sense po nito ay, ito po yung 200. Oh. Boto nyo po ako po yun. Well, sige, tanggapin ng 200. Hindi nyo naman pera yan. Pera naman taong bayan yan. At sa oras na tayo po ay pipirma at iahalal na natin at ihahatag na natin ang kapangyarihan at ang ating pagtitiwala, doon po yung punto na gagamitin natin ang kapangyarihan at lakas ng taong bayan because tayo po ang tunay na governance. Si Candidate 1, X. Candidate 2, X. Candidate 3, X. Si X, X, X. X pa more. And then, iboto po natin ang kakandidato na tayo po ang pagsisilbihan. At sasabihin po natin sa mga kumakandidato sa unang araw pa lang na hindi nyo gawin ang inyong mga pangako na pagbabago, aalisin namin kayo sa inyong upuan. Aalisin po namin kayo sa inyong tungkulin upang ipatupad namin ang aming karapatan. Yan po ang ating babalangkasin sa mga susunod dahil baka dumating ang time, may mga punto po tayo na po pwedeng i-connect. Ano po, isa rin po yung idea na akin pong i-recommend, no? Sa kung ano ang pinakamaganda. Sa 2025 pakiusap, alang boboto sa BBM candidate. Galit talaga si brother always sa BBM. Sa ngayon ako sa gusto mo, siyempre, mali mo, isa ka sa mga masyadong naapektuhan ng mga hindi makatotohanan. Unfair naman sa mga solid na BBM. Kaya nga, ang nakikiusap kami, wag na tayong magtalo sa kung ano, no? Kami mga inendorso lang ni Tatay Digong kami susuporta. Yes po, wala pong ano. At nakikita ko po dito at nire-rewind ko po at pinag-aaralan ko yung mga physical comment ng inyong ginagawa sa kung ano ang pinakamaganda senaryo at rekomendasyon na po pwede namin igawad at pag-aralan, no? Para sa mga context ng mga topic po bayan na amin po pwedeng i-subside sa inyo, no? Hindi po para maging against sa inyo, okay? Inaano lamang po namin ay sige po, ibigay ninyo po ng ibigay ang mga comment ninyo na which is recommendation will be prior. Yung recommendation po ba na makakabuti, hindi po yung recommendation natin para po sa kalaban. In which taong bayan tayo, neutral po tayo sa punto. Ang gusto lamang po natin makita dito ay magkaroon po tayo ng positibong hakbang at programa na po pwede namin pong sabihin, nasaan po kayong panig ng Pilipinas? Sa Quezon Province po kayo, nandito po sa Masbate, nandito po kami sa Bicol, nasa Batangas po kami, Lucena, ganito, NCR, etc. hanggang sa Mindanao, hanggang sa Norte. Po pwede po namin itong gawin at i-rekomenda. Dito po sa Kuya Ed TV, po pwede po yan.
na ina-arrange ko na po yung mga program in sequence, parang module ba po sa military. Module, gagawin po natin yan. At i-arrange po namin yung mga dapat natin maging talakayan. Madami kaming grupo dito sa TikTok. Libo-libo kami solid na DDS defender. Oo, nakita ko yung nakadalaw ako diyan sa DDS supporter na yan, pero nag-observe lang ako. O talagang matindi ang talakayan. Nagbabangayan sila doon ng BBM, nagmumurahan, etc. Pero ganun pa man, dapat sa ganitong public concern bayan, maging professional naman tayo. Maging mature tayo, maging kuya, maging ate tayo. Kung ano po yung kanyang saloobin, respeto po natin. Yun po ang pinakamaganda. Sa loobin ko, hindi maganda ang BBM. Sa loobin ko, hindi maganda yung DDS. Bandang uli, magmurahan kayo. Samantalang walang nakapag-isip sa inyo. Ano ba ang maganda para sa suporta ko kay BBM? Ano ba ang pinakamaganda para sa kung ano ang suporta ko sa Duterte? Ano ang pwede natin talakayin bilang ikaw ay BBM at ako ay Duterte? Para magkasundo tayo na yun ang ating irekomenda. Sino man sa atin ang manalo, magiging kampante ako na yun ang gagawin mo. Ganun lang. Simple. Hindi tayo nagbangayan, hindi tayo nag-away, pero tayo ay naging magkaibigan dahil sa tayo ay isa sa parte ng kulay ng sambayanan. Kaya yan po ang aming nais na mangyari. Mga BBM supporter lang mahilig magmura, sir, kasi talo sila sa kaya nga. Pero pagbigyan ninyo kasi ganun eh. Pag namura kayo, siyempre magmumura din kayo, nagagalit kayo. Kaya po ako umalis. Kaya po ako na makita ko yung punto na yun na gano'n, na inumpisa na ng isa, kulokoy ata, tambay ata yun na wala rin magawa sa buhay. Ganyan, ganito pikunan na. So, unprofessional po eh. Kapag tayo po dito, sa public situation, sa pampublikong talakayan, kailangan po medyo may baon po tayo na 2 balding pangunawa at 1 drum na pasensya. Opo. Kaya hindi po natin yung gagawin, i-eject ko po kayo. Kick out ko po kayo. Hindi ko na, ibablock ko na po kayo, hindi ko na po kayo papayagang pumasok. Dito po, kay Kuya Ed TV, sa likod po ng makabagong katipunero ng bansa. Nasasaktan po kami kung ang mga katanungan ay makasasakit din sa aming kapwa. Mano pa'y palitan natin ng isang katanungan na po pwedeng bilang rekomendasyon. Na nga, kahit ikaw BBM, pag ako nagsalita, ako kunyari DDS ako, bayan. Duterte ako. Puro, solido, etc. Kung ano pa man ang tawag dyan. Tapos ikaw, puro, at etc. Din kay BBM. Ako, sasabihin ko lang ang mali mo. Siyempre, tatanungin mo ko, bakit mali? Bakit mali ang ganito? Pakikinggan mo ang aking mga paliwanag o pagpapaliwanag kung bakit mali ang ganito. So ako bilang DDS, pakikinggan ko rin kung ano ang kasagutan mo. So ibig sabihin, we are talking loud, sa social media. Now we are very firm and disciplined in terms of question and answering. Kasi bakit? We need matured people based doon sa mga konsepto na po pwede nating tanggapin bilang pangtalakayan at panuntunan. Pero kung ituturo ko, magagalit ako. Siyempre, saan ba pupunta yung puntong talakayan? Magpapataasan kayo ng hindi po ba away? Pag matino kang tao, alam mo na ang tama at mali sa gobyernong ito. Yung kita mo? Si Miss Dregmer, sabi niya, pag matino kang tao, well,
ang punto po ng sinasabi mo, ikaw ay edukado. Yun po ang nasa ilalim ng salita o nasa likod ng salita na matino. Ibig sabihin, edukado at disiplinado. So, ibig sabihin matino at alam mo na ang tama at mali. Well, based in our character in education, ate, talaga makikita natin na mali kasi may mga sense of information tayo na po pwede natin gamitin at bagayin sa punto na meron po tayong hinahangad at hinahanap na katanungan. Well, indeed, sa kategorya na yan ay sadya naman po na ako sa totoo lang, nababasa ko yung mga katanungan nyo, nagre-reflect po sa akin. Kasi nakikita ko po na naiintindihan ninyo yung aming pagsisikap tungkol po sa mga narrative ng informasyon at pangangailangan. Well, hindi na po natin pwedeng talakayin dito at sisihin po sila. Tao lang po tayo, may kasalanan. Makasalanan din po tayo. Ika nga in the right way of the concept, facing on what the reality is, sa salita may identa tayo. At alam na po natin yung dapat natin gawin sa katotohanan na meron. Kaya nga na sinabi ni Miss na di kami affected sa mura nila, sir. Basta kami nagsasalita lang ng katotohanan. Kasi bakit, ma'am? Bakit, kapatid? Napakasakit tanggapin ang katotohanan. But the truth will set you free. The truth will set you free. And lastly, the truth will set you free. Kahit di po nakapag-aral, sir, kung mabuti kang tao, alam mo ang tama at mali at mabuti at nakikita yun. Yes. Totoo. Mga bayan, ang katotohanan sa punto, no? Tama po 'yan. Nadaan po 'yan sa pinag-aaralan namin. Isa po 'yan sa kurso. Not later than na ikaw, education is not prominently a basic and a requirements to look and to see what is true. The intermediate reaction in this is what you really feel is what the truth is. Kung ano po ang inyong nakikita at nararamdaman na makatotohanan, yan po ang katotohanan dahil pinaggagamitan po yan ng ating psychological understanding. Sir, grade 6 lang ako, sir, kay sa mama ko, si papa ko, naghiwalay, etc., etc. Ako lang, sir, ang namuhay, ganito, ang tito ko ganito, ang tita ko ganito, ganito, ganito. And then, after that, di ba? Nakapasa ka. Nakayanan mo. At ngayon ay meron kang isang bagong pamilya. Meron kang isang bagong kinakasama. Ika nga, meron kang bagong mundo. Na kayang-kaya mong harapin ito at dalhin. At imungkahi sa iyong mga anak o sa iyong mga sibling na ganito kami noon, at ayaw ko nang mangyari ang bagay na ganito kami noon. At pinagsisikapan po natin ang bagay na kung ano ang totoo at may dangal para sa atin. Yan po ang salitang katotohanan. Doon sa mga taong bayaran, masakit po yan. Masakit tumanggap ng katotohanan, pero God bless. Kung ano po yung kanilang representation regarding po sa kung ano sa kanila ang katotohanan, sa salitang katotohanan, nasa kanila na po yun. Pero sa atin po, kami po ay nagpapasalamat na andyan po kayo at like to this onward ay naiintindihan ninyo yung konsepto po na meron po kami at we are hoping na darating po yung punto na to na mauunawaan po ng lahat at ang lahat po ay babase sa katotohanan sapagkat tayo po ay ang kulay ng taong bayan. Tayo po ang tunay na governance. Muli po mga kapatid, ay sana ay kahit papaano meron po kayong nakuhang punto at katotohanan tungkol po rito. At na si Kuya Ed TV ay
umaasa na dadalaw po kayong muli sa pag nakita nyo na ano naman po uli ako sa pag-live. Muli po, kahit po papaano ay regarding po sa katotohanan ng gobyerno natin, it is about the time. Isipin lang ninyo. Ang pulis natin, ang pulisya, sa totoo lang, base sa mga mentors at mga consensus o census na rin sa organisasyon, sirang-sira po ang reputasyon nang dahil po sa kanilang mga ginagawa na sila po ay nagpapagamit at bagkus nagpapagamit pa. Hindi po nila nakikita na meron pong mga nasasaktan, meron pong mga kapatid na nagsusunog at nagpapakamatay sa hanay ng pulisya. Napakasakit pong tignan, napakasakit pong makita. Pero may mga kapatid po kami, mga kuya at mga kabro ng mga pulis. Halos lumuluha sila sa tuwing natatapik namin na tungkol sa kung ano ang nangyayari. Kaya naman po sana sa hanay ng ating pulisya na wag naman sanang maging makasarili bagkus. Makita naman nila sana na kung ano ang hangarin ng isa will be ang hangarin ng lahat. Fact one, fact all. Lawful order lang kasi sangay po yan sa saligang batas, sangay po yan sa pagpapatupad ng batas at ang batas po yan ay pinag-aralan ninyo. Nagsunog kayo ng kilay tungkol sa batas na yan. Kahit hindi po natin sabihin kayo ay hindi mga abogado, pero regarding that, siyempre, kayo po ay panuntunan ng pagpapatupad sa batas, so dapat makaintindi kayo tungkol sa mga batas. Yun po yung amin. Sir, next time, invite nyo po ako sa next live nyo. Yes po, brother always. Makikita nyo po na naka-flag ako. Huwag po kayong mag-alala. At please like, share, and comment po yung video po natin. I-share nyo po para at least makaabot po sa iba na merong Kuya Ed TV. Uulitin ko lang po kung ano po yung mga katanungan na atin pong sasagutin is yung concern lang po sa topic. At maniwala po kayo at manalig na ang Kuya Ed TV po ay isa sa mga mata at tinig ng taong bayan. Inuulit ko po, hindi po kami pro Marcos at hindi rin po ang Kuya Ed pro Duterte. Kami po ay purong sambayanan. Hindi po kami taong bayaran. So malawig po, marami pong salamat muli sa inyo. On the next time, I promise kasi tawag nito, nakaano na kasi, compromise na po kasi ako dito sa barangay, sa local, sa barangay, at hindi lang po isang barangay, marami po kaming barangay dito na kung po pwede, in a silent accordance, regarding peace and order, investigation and etc., nakakatulong po ang inyong Kuya Ed kung paano po gawin or pa-implemento. Alam niyo naman po na ang batas lokal ay meron pong limitasyon. No? So, yun lamang po yung aking partisipasyon. At sa mga kuya, sa Eagle, mga bro, sa kapatiran, at sa mga brother ko sa fraternity, sa lahat ng fraternity, maging ano ka pa man fraternity, we conspire and we pledge our oath be taken na pagsilbihan ng fraternity at ang bayan. So, ika nga, muli, sa mga kapatid ko, sa fraternity, muwab, may we always be LFS para sa inyo. At sa mga kapatid ko pang iba na sa fraternity, college fraternity, sige po. At we go together, we promise na ipagpapatuloy ni Kuya Ed TV kung ano po ang po pwede po para sa taong bayan. Kahit po sa ganitong punto lamang po, mayroon pong magawa. Malay nyo, darating ang time na marami na pong mag-i-sponsor at susuporta. Sa tulong nyo po, again po, ang Kuya Ed TV po
ay naglalambing, ganyan. Konti lang. Please like, share, and comment. Tapos po, at malay niyo po, dumating ang programa, may mga sponsor tayo. Pagkatapos, diyan sa lugar ninyo, ikandak ang isang civil o community service na po pwede natin daupang palad, magkikita po tayo. We compromise for this kasi alam niyo naman ang guardian, madali pong lapitan. At ang mga kuya, madali pong paglambingan. So, ibig sabihin po, kahit papaano, kahit man lang po sa sintas ng sapatos ng mga bata, tsinelas, maliit na konsumo ng papel, notebook, lapis, makalambing tayo. Sa totoo lang, meron po tayong 7 paaralan po sinusuportahan na elementary. Medyo, siyempre, meron kong elementary, meron din po akong high school. Kasi may anak po akong elementary at may anak din po akong high school. Pero kami po ay high schools pag maramihan at elementary pag maramihan. Kasi may tribo po tayo. No? The 7 tribals of Bukidnon are now shaking. Saluting to support the Kuya Ed TV. Especially po sa tribo naming Higaunon na bilang kanilang napagkatiwalaan dato ay siyempre po darating ang tulong din po kahit pa paano hindi naman po malaki, no, at ayaw ko rin po namin nasabihin na murag mang pangayo hingi nang hingi. hindi po sinasabi lang po namin ang ating mga community relation, no, na hindi po dahil sa puntong yan kaya I am humbly asked for your follow, share, likes, and comment. Sa ganyan po, makakatulong na po yan. Na kahit po panlugaw-lugaw ng mga nitibo sa paaralan, makakadugang po. So, muli po ay akin pong bibigkasin ang nagkakaisang damdamin at layunin po ng taong bayan. Nakaukit po ito sa iisang watawat. Muli po, ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Kaya po tayo ay taong bayan. Mabuhay po. Muli po, tomorrow at the same time, magkikita po tayo muli. Ang Kuya Ed TV po, ang Kuya Ed ninyo. Maraming salamat po sa mga gift, sa share ninyo. Nakakalaki po ng puso. At yun nga po, si brother always makikita mo agad ito at the same time tomorrow and the next day, so on and so on. Hindi na po maaawat ito hanggang sa magbago ang dapat magbago, maitatag ang dapat na maitatag. Muli po, ang inyo pong kapatid na Kuya Ed. Salamat po.